what's up guys? It's Ate Crystal here. It's a vlog takeover mula sa channel ni Ate K TV and welcome to day 57. So bago ang lahat, let's all pray. Let's close our eyes and let's bow our head and let's feel the presence of the Lord Jesus Christ. O Diyos na napakadakila sa lahat, Lord God, pinupulit, pinasasalamatan ka namin. Thank you, Panginoon, sa araw na ito na ibinagaloob niyo, Lord God. And nawa, Panginoon, gamitin niyo ang platform na ito upang makapag-spread pa ng inyong salita, Panginoon. Gamitin niyo ako as your instrument, Lord God, para sa gawain ito. Ikaw ang siyang makita, ikaw ang magsalita, at ikaw nawang mag-touch sa puso ng bawat isang narito na nakikinig, Panginoon, ng inyong salita. Ang lahat ng ito ay tinataas ko sa inyong napakadakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. So, handa na ba kayo, guys? So, this is such a short verse mula sa Philippians. And hindi lang siya ordinaryong verse. Pwede nyo itong panghawakan. This kind of promise para sa ating, mula sa ating Panginoon. And pwede mo itong panghawakan not only years or months, pwede mo siyang panghawakan in your future and mas mahaba pang panahon. So, this is from the book of Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Sabi dito, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, grabe, diba? Sobrang sarap makatanggap ng promise mula sa ating Panginoon. Aminin mo, amen? So, kapag nakatanggap ka ng promise mula sa ibang tao, halos lahat ng tao ay merong tinatawag na trust issues, na kapag nagbigay sila ng promise, di kita iiwan, promise, alagaan kita, nagkakaroon tayo ng second thoughts, or so isip natin na wedding sus, hindi totoo yan. Pero pag ang promise mula sa ating Panginoon, sobrang sarap, na para bang wala kang problemang iniisip, diba? Pero sabi nga ng Panginoon, do not anxious about anything. Huwag na tayong mag-isipan kung ano-ano, and ipagkatiwala natin sa Panginoon lahat. Kung may problema ka or ano mang iniisip mo, nag-worry ka about tomorrow, huwag mo nang isipin yan, at ibigay na natin sa Panginoon lahat. At sabi niya pa dito, and the peace of God will guard your hearts and your minds in Jesus Christ. So, tatanungin ko kayo, guys, saan ba natin matatagpuan yung peace bukod sa mga vacations, bukod sa mga beaches, sunsets, ba? And hindi naman lahat nabubura yung problema natin once na nakarating tayo sa mga lugar na yan. Para bang back to reality ulit tayo kapag tapos ng mga moments na ganyan, diba? Pero pag ang Panginoon, nagtiwala tayo sa Panginoon 100%, yung akala mong sobrang loaded yung utak mo, sobrang sakit ng nararamdaman mo, after that, mawawala lahat. Mapapalitan ng joy, mapapalitan ng, alam mo yun, relax feeling na merong scented candle sa gilid mo. Ganon kasarap magpuri sa Panginoon. Ganon kasarap magtiwala sa Panginoon. Kaya naman, kapatid, if you are having a trouble right now, if you have trouble in your studies, in your work, in your family, o ano man yan, pagkatiwala natin yan sa Panginoon. Grabe, no? Sobrang daming problema ng bansa natin ngayon. Ngayon,
may almost 1 week ng bagyo. Sobrang lakas ng hangin and sobrang lakas ng ulan sa mga iilang lugar. And meron na namang binabaha, 'di ba? So, and hindi pa nga natatapos yung issue about flood control, sa problema sa Senate, yung problema sa mga politics, 'di ba? Sobrang gulo, pahalo-halo na yung mga opinion ng ibang tao sa social media. And hindi natin alam kung ano na yung katotohanan. And mga nonsense na lang yung opinion ng ibang tao kung hindi nanggagaling ito sa Panginoon. Amen. So, ito yung mga bagay na pwede nating isuko sa Panginoon. Pwede nating ipagdasal. Huwag nating maliit yung pananalangin. Huwag nating maliitin yung kapangyarihan o kayang gawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. And let's all pray para sa kapayapaan ng ating bansa, para sa kapayapaan sa ating trabaho, kapayapaan para sa ating school, lalong-lalo na kapayapaan para sa ating pamilya at sarili. So, ayun, huwag natin kalimutang magtiwala lagi sa Panginoon. At kung nagustuhan mo itong video na ito, malayang-malaya mo itong i-share sa lahat ng friends mo, sa lahat ng family mo, or even strangers man yan, pero gusto mong iparating itong salitang ito para sa kanya. Gusto mong i-spread to kahit kanino, malayang-malaya kang i-share itong video na ito. And don't forget to subscribe to Ate Kate TV para naman sa mga susunod na devotions, sa mga susunod na mga Christ activities dito sa FBM. And naway na-bless ka ngayong araw na ito. And I know pagpapalain ka ng Panginoon dahil naglaan ka ng oras mo para marinig ang salita ng Panginoon. And I hope balik ito sa iyo ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw maging sa iyong pamilya. So yun lang guys. God bless everyone. See you on our next video.